Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition, at ngayong araw po ay October 28, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Universal Church. Ano ang tunay na kahulugan ng Catholic Church? And yung scripture po natin ngayong araw is Matthew chapter 16 verse 18. And yung sabi po dito sa ating concept na Universal Church, the Universal Church is the whole body of Christ, true believers from every nation and generation united by faith in Jesus and indwelled by the Holy Spirit in transcend denominations, cultures, and borders, forming one spiritual family redeemed by Christ's blood. The Church is not an institution but a living organism with Christ as its head. Local churches reflects this unity, reminding us that we belong to global, universal, eternal community called to worship, witness, and serve together until Christ's return. And yung sabi po dito sa ating scripture na Matthew chapter 16 verse 18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Sa Tagalog po, "At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato, ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya." And sabi po dito sa ating teaching number 1, the term Catholic means universal. Sabi po dito na yung term daw po or meaning ng Catholic is universal, na kung pumunta ka man daw sa ibang lugar at ikaw ay Catholic or basta ikaw ay nagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw na po ay isang believer. And teaching number 2, the Church of Jesus is a movement. Sabi po dito na yung church ng ating Panginoong Hesukristo is a movement na gumagalaw talaga or nagpapalawak talaga. And teaching number 3, the movement of Jesus welcomes you. Sabi po dito na yung movement or pagpapalawak ng ating Panginoong Hesukristo doon sa iglesia niya is talagang wini-welcome tayo isa-isang mga tao na tayo ay lumapit sa Kanya. And application number 1, join the worldwide movement of Christ. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin o sa life natin na dapat po tayo ay makisali doon sa worldwide na paggalaw ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat unbelievers na maging believers. And application number 2, serve Christ by allotting 1 to 2 hours of Bible study. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin o sa life natin na kung tayo po ay sasali doon sa worldwide movement ng ating Panginoong Hesukristo, dapat po tayo ay mag-serve sa ating Panginoong Hesukristo na maglaan po tayo ng 1 oras o 2 oras na pagbabasa ng Bible. And application number 3, leave an inedible impact of the lives of others. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na tayo po ay mag-live or maglaan ng inedible impact sa ating mga buhay o sa buhay ng ibang tao. And lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.